Panoorin natin to press con ni SP Alan Peter Cayetano. Oh, Ginugulo nila kasi nasira yung kanilang narrative. So fact number 2, pwede nang mag-umpisa sa Monday ang impeachment trial. Ako nga'y medyo nababahala kasi baka gamitin yung issue na to para maraming magsalita sa Monday. Tapos sa amin ibabalandra kung bakit may delay sa impeachment. Fact number 3, kinausap, inimbita ko sa opisina ko, sabi ko pwede pa siya magsama, pero pinili niyang mag-isang pumunta sa office. We had a number of senators there, and sinabi po ni NBI Director, he will follow the Senate and he will not arrest sa loob ng Senado. We told him to submit the warrant para makita namin. Sabi niya nung Lunes, Tuesday niya isasubmit kasama ang sulat. Pinayagan namin iuwi niya yung 10 operatiba niya, agents niya, with the condition na ibibigay niya yung spot report. Hanggang kahapon po, hindi binibigay. Ang alam ko hanggang today, hindi binibigay. Pangatlo po, sabi niya, si Matibag, tuso yung hayop ng kupal na yan, tuso yan. Bendalo yan, hayop na yan. Kabatak niya si Ombudsman Boying Bendalo, hayop na yan. May karma rin yung hayop, mga hayop na yan. Mga tuso yan, mga Bendalo. Next time, huwag kang magtiwala kay Matibag. Kupal yung hayop ng Matibag na yan, tuso yan. Hindi siya kikilos, hindi niya pakikilusin ng NBI nang walang coordination sa amin. Wednesday morning pa lang po, may reports na po kami na naglalabas-pasok po ang mga NBI agents. Naka-alert na po kami ng Wednesday. Pagdating po ng hapon ng Wednesday, paulit-ulit sinasabi po sa akin na meron pong NBI agents na naka-full tactical gear. Ibig sabihin po, naka-uniforme, may vest, may mahabang armas na nasa GSIS. Nagbigay ng contact person si NBI Director Matibag. Tinawagan namin yon at sinabi niya, pinapaabot ni Director, walang NBI sa Senate, walang NBI sa GSIS. Matibag, hayop yan, kupal yan, sinungaling yung hayop na yan Ang inang hayop ng Matibag sinungaling. Tapos nirequest niya yung NBI na huli na palabasin. Tapos sabi niya walang NBI sa loob. Hayop talagang Matibag na yan. Hayop kupal talagang. Tigas talaga ng mukha yung Matibag na yan. Hayop yan. Kaya ganyan yan. Hayop ang... Hayop talagang Matibag. Kupal yan. Ina mo talaga. Nung hapon, umakyat sa akin si General Mao at nagsabi po sa akin na may nangyayari sa mga pinto at yung GSIS ay nagsasara ng mga pinto at nagsasabing kahit senador po ang dadaan doon ay kailangan inspeksyonin. Sabi ko kay General Mao, pakianyaya sa head ng GSIS, administrator yung nagamit niya noon, I think he meant GM. Sabi ko, I'm willing to talk to him very calmly, please call him. The next thing I knew, meron na daw mga armado doon, I asked them to call NBI ulit. Sinabi na naman nila na wala. Samantalang kitang-kita na ng mga nakasuot ng NBI. The next thing we knew, may mga putukan na at akala po namin yan ay mga fireworks. Nagpuputukan na pala po sa baba. Still, they were denying that NBI yon. Kahit na yung mismong winarningan nila ay nagsabing NBI sila. So please. Sinungaling yan Matibag. Yan si Yusek Claire dyan, isa pa yung kupal at tigas ng mukhang araw-araw, sinungaling hype ng Yusek Claire na yan. Tapos sumabay pa ito si Bangag. Express kong din, wala raw NBI, sinabi sa kanya Matibag. Nakabangag kasi yan Halata sa mukha niya, mukhang sabog na naman yung bangag na yan. Nagsalita-salita, bulol-bulol pang hayop na yan. Talagang mukhang malapit-lapit na mag-martial law talaga, hayop na bangag na gobyerno na yan. Look at the context. Alam natin under siege nung Monday or nasa loob ng Senado ang mga
NBI. Alam po natin na nakipaghabulan sila. Gina-justify pa dahil ito daw po ang paraan na mag-arrest. Pagkatapos pinangako sa amin na wala daw pong NBI sa paligiran. Nandun na po ang Marines, nandun po PNP. Hayop talaga, walang NBI. Kami kasama pang news ng GMA doon sa paligid ng GSIS. Hayop talaga itong anak ng tipaklong talaga itong mga NBI. Itong matibag talagang hayop ka, tusot ka, kupal ka, hayop ka. Dumating din sana yung karma mo, hayop kang kupal ka. Libo po ang PNP sa labas. Naging very transparent kami. Nakiusap kami na walang baril sa loob ng Senado. Tignan nyo po lahat ng video. So nung nangyari na po yun at hindi na po namin alam kung sino kakausapin dahil nagkaipitan na sa loob ng kwarto ang bawat isa, ginamit natin Facebook. Ang sumagot po ay si Secretary ng Interior na si John Vic Remulla. Dumating siya, sabi niya, please allow the police inside. Nag-usap kami, sinabi niya, secure kagad, I'll be there in 10 minutes, secure the CCTV. Agad kong sinabi, kay as soon as nakaakit na po si Sergeant at Arms Mau, sabi ko, secure the CCTV room, huwag niyong gagalawin. Pagdating ng mga police, make sure you have 2 copies, isa sa kanila, isa sa amin, para hindi po matamper. Yun din po pinag-uusapan ng ibang senador sa loob ng room. So nung sinabi po ni Jinggoy na itago, ang ibig niya sabihin, make sure walang makakuha. Kung hindi po yung police. At sinagot siya nun, kung tinuloy yung video na yon, may sumagot na nakasecure na po. As soon as Secretary Remulla came, the first thing he did was kamustahin kung okay kami, kung secured yung mga senador. Then tinanong yung CCTV and then nagpaalam kung pwede i-sweep floor by floor at pumasok yung iba pang police. Technically, I could have said it was under Senate jurisdiction. But he gave me his word and he followed his word that this will be a investigation that is independent. So dalawa po, joint investigation to. Lahat po ng CCTV agad binigay. Pangalawa po, lahat ng crime scene hindi po namin tinago. In fact, sa GSIS hindi kami makapasok, pulis lang. Kaya bago umuwi si Secretary Remulla at si Chief PNP Nartates, hiningi ko na makapasok din po. Kasi nung una, inilalabas ang narrative ng iba na wala daw putok from the other side. Nung una, isa pa lang ang nakitang putok o bala na tumagos galing sa kabilang side. Pero nung pinayagan kami sa loob at nung pagkatapos po na inusisa ng mabuti ng PNP, nakita po na may at least 5. So what am I saying here? This is the results of the independent investigation so far. The President, and I thank him for calling, checking how we are, and assuring us that he told everyone to stand down, the military, the PNP, and the NBI. But I told him, sir, the NBI has been lying to us. Sabi niya, hindi, susunod sa kanya yung NBI. Sabi ko, sir, with all due respect, nandito naman si Sec John Vic, siya na mag-report sa'yo. NBI? Susunod ba yan kay Bangag? Bangag yung amo nila hindi sila susunod yan. Kunwari lang susunod. Kita mo sinabing walang NBI. Nung tumawag si Bangag kay Matibag wala raw NBI doon sa sa Senado. Naniwala naman tong Bangag nitong hayop nito. Upal talaga. So doon sa mga nagsasabing this is stage or whatever, di ba? We allowed every single transparency measure. We allowed the investigation. In fact, pag akyat namin ng 5th floor, kahit wala sa usapan, sabi po ni Secretary Remulla, ibaba ang mga armas ng USAA. I saw his wisdom para nga hindi magka-inkwentuhan, para hindi magkaroon ng miscommunication or hindi questionin ang intention ng bawat isa. Pinababa ko sa mga USAA yung mga armas. Sa 5th floor yon. We went to the 1st floor, nakita nyo naman yung press con. After the press con po, may nahuli na sinasabi niyang confidential assistant, confidential agent po siya. Confirm po yan at kinasuhan na po yan. At sinabi din po niya kung sino nag-utos sa kanya na taga-NBI. It is about this time na nagsimula pa lang mag-iba ng narrative ang NBI. Biglang umamin na nandun
at biglang may sulat daw na ang GSIS ay nag-request ng security. Kailanman po wala sa history ng GSIS na NBI ang kanilang tatawagin. Parati po yung pulis. Kaya nga eh, hayop tantong matibag na yan. Pag mga secure yan, pulis ang tinatawag, hindi NBI. Mukhang may something yan, hayop ng kupal ng matibag yan. Tuso yan, hayop na yan. Dumating din sana karma mo, hayop ka, matibag ka. Dumating sana hayop ka. Sana si Akop request ka rin, matibag. Nasamahan mo siya sa impyerno. Hayop ka, matibag ka.